Ako si Aliana, katatapos lang ng high school at kasalukuyang mag-i-enroll sa pasukan bilang kolehiyo. Nursing ang kukunin kong kurso. Bata pa lang ako, palagi nang sinasabi ni na mama at papa na magna-nurse ako. Pero lingid sa kanilang kaalaman, gusto ko sanang kumuha ng kursong abogasya. Ilang taon ko ring ipinaglaban ang gusto ko. Ngunit hindi talaga nila pinapakinggan ang hinaing ko. Kung kaya, heto ako ngayon, nakapila, kasama ang ibang mga estudyante na kukuha din ng kursong nursing. Kanina pa akong umaga, kaya ngayon inip na ako. 5 tao pa ang nasa unahan ko, kaya iniisip ko na lang kung ano ang gagawin ko mamaya. Nagdadalawang isip pa kasi ako kung didiretso ba ako sa bahay o pupunta muna sa apartment house na rerentahan ko. Malayo kasi ang bahay namin sa magiging paaralan ko. Ilang saglit pa ay ako na rin ang pumasok sa loob ng opisina. Nagpasa lang mang ako ng mga requirements at pumirma sa papel. Tapos ay umalis na ako. Ngayon, nakapagpasya na ako. Pupuntahan ko muna ang murang apartment house na sinasabi ni mama. Oo, mura lamang ito. 300 piso lamang ang bayad sa renta kada buwan. Ewan ko kung ano ang dahilan. Gustong gusto ni mama na dito ako kasi makakasave sila. Mahirap lang kasi kami. Si papa ay isang magsasakal lamang, samantalang si mama ay isang labandera. Ako lang mag-isa ang anak nila, pero hindi pa rin sapat ang sahod nila para matustusan ang araw-araw na buhay namin. Pati na ang pag-aaral ko. Isa na rin ito sa rason kung bakit ayaw nila akong papasukin ng abogasya at nursing na lamang ang pinapakuha sa akin. Medyo malayo ang apartment house sa paaralan. Malaki ito at mayroong pangalawang palapag. Pinindot ko ang doorbell para malaman ang may-ari na may tao. Ilang ulit ko rin itong pinindot hanggang sa lumabas ang isang matandang lalaki mula sa pinto. Bumati siya sa akin at bumati din ako sa kanya. "Oh, iha, ikaw ba ang mangungupahan sa kwarto sa itaas?" Tanong niya sa akin. "Opo, tito. Ako nga pala si Aliana." "Ah, sige. Ako nga rin pala si Adolfo. Halika at puntahan na natin ang kwarto mo." Binuksan niya ang gate at pinapasok na ako. Pagkapasok namin sa pintuan ng mismong bahay, ay nakaramdam ako ng hindi ko maipaliwanag na kung ano. Ewan ko ba, pero hindi dahil na rin siguro ito sa kalumaan ng bahay. Sa isang sulok ay nakabukas pa ang TV at nakita ko ang isang matandang babae na natutulog sa isang mahabang upuan malapit sa TV. Isinawalang bahala ko na lang dahil baka asawa ito ni Mang Adolfo at kapag gumising ito ay makikita ko rin naman ito. Iha, halika, akit tayo sa kwarto mo sa itaas." Dinig kong sabi na may-ari ng bahay. Nasa hagdan na pala siya. Tumango na lang ako at sumunod sa kanya. Habang paakyat kami ay bumaba ang temperatura sa aking katawan. Pero pansin kong pinagpapawisan ako. Binuksan ni Mang Adolfo ang kwarto at tumambad sa akin ang isang malawak na kama, 2 closet at isang salamin sa may daanan papuntang CR. "Iha, nilinis ko na ito ha, at gagawin mo na lang ay kunin ang gamit mo sa inyong bahay at dalhin dito." Nakangising saad niya sa akin. "Opo, bukas ko na lang po dadalhin ang mga gamit ko dahil sa pangalawa pa naman ang simula ng pasok ko eh." Sambit ko sa kanya. Sige, iwan mo na kita ha, sa ibaba na lang ako." Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay dumiretso agad siya sa hagdanan at bumaba na. Naiwan akong mag-isa dito.
Hindi pa rin nawala ang paningin ko sa malaking salamin. Kung pwede lamang akong makapasok dito ay tiyak na magagawa ko. 6 na talampakan ang haba at 2 naman ang lawak nito. Inupuan ko muna ang kama at nasigurado ko namang komportable naman ito. Binuksan ko pa ang 2 closet. Ang malaki ay halatang matagal na dahil sa medyo nasira na ito. Gawa ito sa kahoy at marami kang malalagyan na gamit. Ang maliit naman na gawa sa plastic ay 4 na drawer lamang ang nandoon. Sapat na ang mga ito sa mga gamit ko. Huling ginawa ko ay pinuntahan ang banyo. Bago ako pumunta doon ay nadaanan ko lamang ang salamin dahil daanan din naman ito. Pagkaharap ko lamang sa malaking salamin ay umiba ang pakiramdam ko. Para akong naiihi at mas dumobli ang paglabas ng pawis sa katawan ko. Mainit dito dahil walang electric fan at aircon. Pumasok na lamang ako sa banyo para umihi. Maliit lang naman ang banyo at halatang bagong linis din ito. Mayroon pang gripo dito kaya wala na akong poproblemahin. Pagkalabas ko ay aksidenteng natanaw ko ang malaking salamin at napansing tila may isang babaeng pababa ng hagdan. Oo, alam kong babae dahil mahaba ang buhok nito at blouse din ang suot nito. Naisip ko na lamang na baka ang asawa ni Mang Adolfo. Tumigil muna ako sa salamin at inayos ang sarili ko. Hindi ko man maipaliwanag pero parang may ibang tumitingin sa akin, kung kaya'y naisipan ko na lang na bumaba. Pagkababa ko ng hagdan ay napansin kong patay na yung TV at wala na rin ang babaeng asawa yata ni Mang Adolfo. Wala din si Mang Adolfo dito kaya pumunta na lang ako sa labas. Nakita ko si Mang Adolfo na nagwawalis malapit sa gate kaya pinuntahan ko na lang ito. Mang Adolfo, uuwi po muna ako at babalik na lang ako rito bukas para dalhin ang mga gamit ko. Ang sabi ko sa kanya. Sige, iha. Sige at mag-ingat ka pa, iha. Pinagbuksan pa niya ako ng gate at lumabas na lang ako. Bago ako umalis ay naaalala ko pa ang asawa niya. Tito, maraming salamat po Pakisabi na lang po sa babaeng asawa niyo yata yun. Salamat din at bukas na lang ako magpapakilala sa kanya. Nakangisi kong sambit sa kanya. Pagkarinig niya noon ay umiba ang ekspresyon ng mukha niya. Parang takot ito at di makapaniwala sa nasabi ko. Iha. Wala akong asawa. Kung kaya nga mag-isa lang ako dito sa bahay Nauutal nitong sabi sa akin. Naramdaman ko ang takot ni Mang Adolfo nang sinasabi niya iyon. At sa narinig kong iyon, natakot rin ako. Kung kaya ay dali-dali na lang akong naglakad at dire-diretso na pauwi. Malayo na ako at lumingon ako sa apartment house na rerentahan ko. Nakita ko pa rin nakatitig sa akin si Mang Adolfo at ramdam ko pa rin ang kababalaghang bumabalot sa babaeng iyon at sa bahay na iyon. Maraming salamat po muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Kung meron po kayong opinion sa nasabing kwento, please comment down below. Miga loud shoutout po pala sa lahat. At sana po ay lagi tayong mag-iingat kung saang panig man tayo ng mundo naroroon. Hanggang sa muli.